Continue po tayo mga ka-treasure hunter sa ating pong pagbabahagi ng mga markers na kung saan galing po sa Japanese code. Atin po itong ni-research mula po sa authentic code ng mga Hapon. So, isa-isahin po natin itong ipaliwanag sa inyo upang maintindihan ng lubos ng ating mga amateur treasure hunter upang makatuklas naman ng mga nakatagong kayamanan. So, atin po itong tatalakayin ang una po na letter C na ito, na kung saan ito po ang letter C na ating ginagamit sa ating alphabet, mapa-English man o mapa-Tagalog. Ito po ang letter C na normal. So kapag nakita tayo ng letter C na normal, ang ibig pong sabihin yan ay tunnel. So tandaan po natin yan mga ka-treasure hunter, tunnel po ang letter C na yan. Hindi po yan nakataob, nakapatagilid po yan. So, kapag nakita tayo ng malaki man o maliit niyan, yan ay nagsasabing tunnel. Sunod ang letter C na ito, na kung saan parang box ang gilid. So, kapag nakita tayo ng letter C na parang box ang side na may angle, ay nagsasabing container ang kahulugan. So, kahulugan lang po ang ating ibinigay dito mga ka-TH. Hindi po tayo nagsasabing nasaan dyan ang nakatagong kayamanan, subalit ito pong mga kahulugan nito ay napakahalaga po upang maintindihan natin kung saan tayo maghuhukay. Sunod ang letter C na ito na parang box din, na kung saan ang kanyang kamay sa itaas ay patingala. Kung mapapansin ninyo, itong isa mahaba sa ibaba, ito namang isa ay patingala ang kanyang paa. Ang meaning po niya ay box. So, box po ang meaning yan mga ka-TH. Sunod na naman po ang C na ito, na kung saan pabaliktad. Yung letter C kanina na ganito ay normal na letter C, subalit itong letter C na ito ay pabaliktad. Ang ibig pong sabihin yan ay pintuan, door sa salitang English. At kung makakita naman kayo ng nadugtungan ng 7C na pabaliktad, yan po ay nangangahulugang pintuan din po mga ka-TH. So yan po ang kanyang kahulugan sa ating first page. Second page po mga ka-TH, pasensya na po kayo sapagkat ginuhit lang po natin ito sa papel. Simpleng pamamaraan lamang po sa pagbabahagi. So letter C na ito ay lagi pong tinatanong sa atin yung mga may tuldok daw sa labas. So kapag nakita tayo ng may tuldok sa labas na ganito sa bandang itaas mga ka-TH, ang ibig pong sabihin yun ay 7 spokes distance. So ano nga ba ang kahulugan ng 7 spokes distance mga ka-treasure hunter? Ang 7 spokes distance ay yung pong 7 spokes ng bicycle or motorcycle na standard. Yan po ay ito ay pagdudugtong-dugtungin ninyo yung 7 spokes na distansya. Doon po kayo maghuhukay at nandoon po ang nakatagong kayamanan sa distansya po na 7 spokes distance. Sunod naman po ang letter C na dalawa po na nagkakaharap. So pag nakita tayo ng letter C na nagkasalubong at nagkaharap silang dalawa, siya po ay nagsasabing change direction. So, ibig sabihin, tayo po ay baguhin natin ang ating direksyon sa paghuhukay. Maaring nagkamali po tayo sa ating pong tinutumbok. Sunod na naman po ang letter C na ito na pabaliktad, na kung mapapansin ninyo ay maiksi na lamang ang space sa gitna. Ang ibig pong sabihin niya ay under. So under po ang kahulugan ng letter C na yan mga ka-TH. Sunod mga ka-TH, ito pong sign na ito na letter C na nakataob. So ibig sabihin na nakataob, parang nakakulob upside down na may tuldok po sa gitna. Ang ibig pong sabihin yan ay big stone surrounding object inside underneath. So ibig sabihin po niyan ay nasa malalaking bato, napapaligiran ng malalaking bato ang object o ang kayamanan, nasa loob at nasa ilalim nito. So ibig sabihin under the boulders ang nakatagong kayamanan at napalibutan ito ng mga malalaking bato sa ilalim. So ibig sabihin pag naghukay tayo
At makita natin to ay ibig sabihin nito ay sa ilalim, under, ay napapalibutan siya ng malalaking bato ang nakatagong kayamanan, at nasa loob ng mga malalaking bato na kung saan nakapalibot sa kanya. Sa ilalim, kapag hinukay ninyo, ay matatagpuan ninyo ang nakatagong kayamanan na kung saan pinaikutan ng mga malalaking bato o boulders. So ang malalaking bato ay palagi po nilang ginagamit bilang pangdepensa sa treasure, upang mahihirapan ang mga treasure hunter na magbasag nito, sapagkat kapag nasa ilalim ito ay napakahirap itong basagin, sapagkat mahirap iangat at napakatigas nito. Mahirap pong magbasag kapag nasa ilalim po ito. So ang pangalawa po niyang meaning ay treasure under. So may meaning din po siya na ibig sabihin yun ay treasure under kapag nakita tayo ng ganitong sign. So yan po ang ating pangalawang page. Susunod po natin itong page na pangatlo, mga ka-treasure hunter. So itong isa ay ang may C, tapos may tuldok sa kaliwang bahagi sa itaas, at ang F na kung saan magkasama sila na may tuldok sa itaas. Ang ibig sabihin niyan ay this sa salitang English. So pag sinabing this, ito na. Sabi ganun, ito na. Kanina sa Bisaya. Sunod, ang ganitong klaseng letter C na mahaba ang pagkagawa. So pag letter C kasi ng normal medyo maiksi lang, tama lang. Ito kasi parang mahaba na may tuldok sa napakagitnang bahagi. So mag-iiba kasi ang meaning kapag dito sa dulo banda or dito sa napakadikit niya sa kaliwa kanan. So nasa gitna talaga siya kapag nakita tayo ng ganyan, enclosed treasure. So pag sinabing enclosed treasure, ang tinutukoy niya ay binabalot ang kayamanan. So karaniwang pinagbabalutan ng kayamanan ay mga sementong bato na kung saan mga simento po ng mga Hapon na kung saan ginaya nila ang natural rocks na ang composition nito ay katulad din ng mga bato, subalit man-made. Sunod po ang mga ganitong sign, mga katigets, na kung saan nakataob na parang box na letter C na nakataob. Kanina nakatagilid, ito naman ay nakataob. Kung mapapansin niyo, maiksi yung isa, mahaba yung isa. Ganun din naman dito sa isa, maliit at malaki. So kung makita tayo ng malaki at maliit na ganito, ang ibig sabihin niyan ay enclosed treasure. So binalot na naman po. So lagi tayong, baka makakita tayo ng ganito, hindi natin alam, tunnel ang kahulugan nito. Subalit ang kahulugan pala nito ay enclosed treasure, mga ka-treasure hunter. Sunod na naman po ay ang ganito na parang maiksi lang. Kung papansinin niyo ito ay parang C-clamp. Ito naman ay maiksi na C-clamp. So parang nakabaon na C-clamp. So ang tawag nito, ang meaning nito ay cover. So mahalaga po ang maintindihan natin, sapagkat maaring pag nakita tayo nito, huhukay lang tayo ng hukay, hindi natin alam kung ano po ang ibig sabihin. Mahalaga na mayroon tayong kudigo upang maintindihan natin kung ano po ang mga kahulugan ng ganito. So cover po ang kahulugan ng mga ganitong klaseng sign. Sunod ay ang letter C na kung saan may buntot. Kapag nakita tayo ng letter C na medyo pahaba yung isa sa ibaba at kakaiba siya na parang ahas, na ang ibig sabihin yan ay 7 snakes distance. So 7 ahas ang inyong dugtungin. So depende sa ahas kung anong klaseng ahas yan. Basta estimated lang na ahas. So ano ba ang normal na ahas na atin pong makikita? So karamihan pong mga normal na ahas ay yung pong mga ahas na pang bundok, na katulad ng mga malalaking sawa. Yan po ay mga normal po sa bundok, at mga ahas na kung saan kubra. So estimated lang po yan, at yan po ay atin pong kinuhanan ng estimated distance. So sa pamagitan po ng pagsukat ng mga ahas na yan
ay matatagpuan ninyo ang nakatagong kayamanan. So kayo na po ang bahalang magsukat kung ano pong klaseng ahas ang matatagpuan ninyo sa lugar na kung saan nakaukit ito. Kung saan ito nakaukit, kung ano po ang makikita ninyo mga ahas na nasa paligid nito, yun po ang tinutukoy ng 7 snakes distance, sapagkat napakarami po kasing ahas. Mayroong mga ahas na mga sawa at hindi natin malaman, may mga ahas na maliliit. So kapag may makita tayong mga ahas na kung saan common po sa lugar na yan, yan po ang tinutukoy nito na letter C na mahaba na may tuldok po sa gilid. Sunod ang letter C na kung saan pabaliktad na naman, na kung saan may tuldok na napakadikit po sa kanyang katawan. Ang ibig pong sabihin yan ay rock enclosed treasure. So kanina enclosed treasure lang So magkaiba ang rock enclosed treasure sa enclosed treasure. Maari kasi ang enclosed treasure ay iba ang pinagbalutan, hindi lamang bato. Subalit mga simento or mga kakaibang bagay na kung saan ibinalot, katulad ng alkitran at kung ano pang pinagbalutan. So iba ang enclosed treasure sa rock enclosed treasure. Sunod ay ang letter C na nakapatihaya na may tuldok na naman sa may ibabang bahagi o sa gitnang bahagi. So ang ibig sabihin niyan ay foot of the mountain. So ibig sabihin sa paanan daw ng bundok. So napakahalaga po, maaaring ma-misinterpret natin ito at maging rock enclosed treasure na naman sa atin pong pagtitreasure hunting at magbasag tayo ng bato. Subalit mali po. So kapag makita natin ito na ganito pong nakapatihaya na may tuldok, ito po ay hindi rock enclosed treasure, ito po ay foot of the mountain. Sunod na naman po ay ang dalawang letter C na may tuldok sa gitna. So hindi po ito dalawang under na treasure, ito po ay naglalarawan ng parang mata ng isang animal o tao. So mata lang po yan, na para letter C na din po na pinitaog na may tuldok sa gitna na dalawa, malaki ang isa at maliit ang isa. So mapapansin niyo lagi po yan sa mga nakaukit po sa mga bato na mga animal na mukha ay laging malaki ang isang mata at maliit yung isang mata. Ang ibig pong sabihin yan ay pointing to the object. So nakaharap po yan kung saan po siya nakatingin, nandoon po ang nakatagong sikretong kayamanan. So mayroon po mga confirmation sign doon po sa kanyang tiningnan na kung saan sa kabilang bahagi at magkabila ang bahagi sa kanyang hinaharap ay mayroon po kayong makikitang sign, mga katids. Sunod na naman po ay ang letter C ng ganito, mga katids hunter. Ang letter C na ganito na pabaliktad na may tuldok sa napakagitna ay rock enclosed tunnel. So tunnel. So kanina rock enclosed treasure ay napakagitna po yan. Kanina yung rock enclosed treasure ay medyo dikit sa katawan. Ito naman ay rock enclosed tunnel kapag sa sobrang gitna. So maaaring misinterpret natin ito. Kapag nakita tayo ng ganito ay maaaring rock enclosed treasure na ito. Mali po. Ang letter C po na ganito na pabaliktad, ito po ay baliktad at ito ay nagsasabing rock enclosed tunnel. So tunnel ang tinutukoy niyan kasi pabaliktad na letter C yan. Ang enclosed treasure ay mahaba na letter C talaga siya, na medyo mahaba, at atin na pong pinalakay doon po sa ating mga naunang video. Sunod na naman po ay ang letter C na ganito na may parang buntot at pabaliktad yung isa na may guhit sa gitna. Yan po ay waterfalls ang kanyang itinutukoy. So kapag nakita tayo ng ganyang mga letter C na baliktaran sila, na nagkatalikuran na may sa gitna, waterfalls po ang tinutukoy niya. Sunod na naman po ay ang itong mga letter C na ito, mga katiits. Ang letter C na ito ay parang half lamang na letter C na hindi masyadong halata na letter C. Parang half moon, kumbaga, na may tuldok po sa itaas na bahagi sa loob at may tuldok din naman na nakalinya. Ang ibig sabihin niyan ay travel sign. So maglalakad pa po kayo sa unahan at maghanap kayo ng mga sign, magta-travel kayo upang makita ninyo ang nakatagong sikreto. So may mga sign pa po na inyo pong tutuklasin dyan. Sunod ay ang letter C na ganito na may tuldok
na naman, sa bandang gitna na naman, at sa itaas na bahagi, so hindi po sentro. At may mga tuldok na maliliit katulad dun sa itaas, subalit may pagkakaiba sila. So kapag nakita tayo ng ganito, here, this place, dito raw sa lugar na ito, at dito kayo maghuhukay, sabi niya. So sunod na naman po ay itong letter C na nakapataob na may tuldok sa labas. Ito na po ang mga tinatanong ng iba. May letter C akong nakita na may tuldok sa labas. 7 spokes distance na naman po. So kapag makikita tayo ng mga letter C na ganito na nasa labas ang nakatuldok na nakaukit, 7 spokes distance. So pag sinabing spokes po ng mga bisikleta o bicycle o mga motorcycles, yun po ang tinutukoy niyang distansya. Pag dugtong-dugtongin nyo lang yun kung saan ang direksyon ng letter C, doon kung saan ang tuldok, doon kayo magmi-measure ng 7 spokes distance. Sunod na naman po ay itong parang letter C na normal po na letter C na katulad ng ginuguhit natin, subalit kakaibang itsura na parang bar na malaki at mahaba ang sa ibaba at maiksi sa itaas, na may parang letter A sa gilid, tunnel ang kanyang tinutukoy. So ito po mga markers na ito ay legit po, na authentic po ito, na galing po sa TAPI, na kung saan pinagkukuhanan po ng lisensya ng mga treasure hunter sa buong Pilipinas, at nakabase po ito sa Quezon City. At atin po itong sinipi at ni-research lamang, at tumutulong lang po tayong i-share ito sa pamamagitan po ng pagbablog, at wala po tayong makukuhang benepisyo dito, kundi ito po ay pagbabahagi lamang ng kaalaman, at kung mayroon itong mali ay pagpasensyahan nyo na lamang po, sapagkat tayo'y tao lamang na nagkakamali. Subalit ito po ay talagang authentic ayon po sa Japanese Code. So maraming salamat po sa inyo pong panunood. Hanggang pong sa muli, ito po ang inyong lingkod, aka Yusuf Yamato.